Buksan po natin ang ating mga Bible sa Acts chapter 10. Verse 1. Ganito po ang sabi. Sa Cesarea ay may isang lalaki na ang pangalan ay Cornelio. Isang senturyon ng tinatawag na kultong Italiano. Isang taong masipag sa kabanalan at may takot sa Diyos, kasama ang kanyang buong sambahayan. Naglilimos ng marami sa mga tao at laging nananalangin sa Diyos. Minsan nang may oras na ikasyam ng araw, nakita niyang maliwanag sa isang pangitain ng isang anghel ng Diyos na dumarating at sinasabi sa kanya, Cornelio. Siya'y tumitig sa kanya na may pagkatakot at nagsabi, ano yun, Panginoon? Sinabi sa kanya, ang mga panalangin mo at ang iyong mga limos ay umakyat bilang alaala sa harapan ng Diyos. Ngayon magsugo ka ng mga tao sa Joppa at ipatawag mo ang isang Simon na tinatawag na Pedro. Siya ay nanunuluyan kay Simon, isang tagapagluto ng balat na ang bahay ay nasa tabing dagat. Nang umalis na ang anghel na kumausap sa kanya, tinawag niya ang dalawa sa kanyang mga alila at ang isang tapat na kawal mula sa mga naglilingkod sa kanya. Pagkatapos na isalaysay ang lahat ng mga bagay sa kanila, sila'y isinugo niya sa Joppa. Nang sumunod na araw, nang may oras na ika-6, samantalang sila'y naglalakbay at malapit na sa lungsod, si Pedro ay umakyat sa taas ng bahay upang manalangin. Siya'y nagutom at nagnais kumain. Subalit samantalang inihanda nila ito, nawalan siya ng malay. At nakita niyang bumukas ang langit at may isang bagay na bumababa tulad ng isang malapad na kumot na ibinababa sa lupa na nakabitin sa 4 na sulok. Naroroon ang lahat ng uri ng mga hayop na may 4 na paa at mga gumagapang sa lupa at ang mga ibon sa himpapawid. Dumating sa kanya ang isang tinig. Tumindig ka, Pedro, magkatay ka at kumain. Subalit sinabi ni Pedro, hindi maaari, Panginoon, sapagkat kailanmay hindi ako kumain ng anumang bagay na marumi at karumalduman. Muling dumating sa kanya ang tinig sa ikalawang pagkakataon. Ang nilinis ng Diyos ay huwag mong ituring na marumi. Ito'y nangyari ng 3 ulit. At ang bagay ay agad binatak pataas sa langit. Samantalang naguguluhan si Pedro sa kanyang sarili kung ano ang kahulugan ng pangitaing kanyang nakita, biglang dumating ang mga taong sinugo ni Cornelio. Nang may pagtanong ang bahay ni Simon, tumayo sila sa harapan ng pintuan. Tumawag sila upang magtanong kung si Simon na tinatawag na Pedro ay nanunuluyan doon. Samantalang iniisip ni Pedro ang tungkol sa pangitain, sinabi sa kanya ng Espiritu, tignan mo, may 3 taong naghahanap sa iyo. Tumindig ka, bumaba ka, at sumama sa kanila ng walang pag-atubili sapagkat sila'y aking sinugo. Bumaba si Pedro at sinabi sa mga ito, ako ang hinahanap ninyo. Ano ang dahilan ng inyong pagparito? Sinabi nila, si Cornelio na isang senturyon, isang taong matuwid, at may takot sa Diyos, at may mabuting patuto sa buong bansa ng mga Hudyo, ay pinagbilinan ng isang banal na anghel na ikaw ay ipatawag sa kanyang bahay upang marinig ang iyong mga salita. Kaya't sila'y pinatuloy niya at naging kanyang panauhin. Nang sumunod na araw, bumangon siya at umalis na kasama nila. At sila'y sinamahan ng ilang kapatid mula sa Joppa. Nang sumunod na araw, ay dumating sila sa Cesarea. Sila'y hinihintay ni Cornelio at tinipon ang kanyang mga kamag-anak at ang kanyang malalapit na kaibigan. Pagpasok ni Pedro, sinalubong siya ni Cornelio at nagpatira pa sa kanyang paanan at siya'y sinamba. Ngunit pinatayo siya ni Pedro na sinasabi, tumayo ka, ako man ay tao rin. At habang nakikipag-usap sa kanya, pumasok siya at kanyang naratnan ang maraming taong nagkatipon. Sinabi niya sa kanila, nalalaman ninyo na hindi pinapahintulot sa isang Hudyo na makisama o lumapit sa isang banyaga. Ngunit ipinakita sa akin ng Diyos na huwag kong tatawagin ang isang tao na marumi o karumalduman. Kaya't nang ipasundo ako, sumama ako ng walang pagtutol. Ngayon, itinatanong ko kung bakit mo ako pinasundo.
Sinabi ni Cornelio, 4 na araw na ang nakaraan o nakakaraan ng ganitong oras na ikasyam na oras. Ako'y nananalangin sa aking bahay nang biglang tumindig sa harapan ko ang isang lalaki na may nagniningning na damit. Sinabi ni Cornelio, dininig ang dalangin mo at ang iyong mga limos ay naalala sa harapan ng Diyos. Magsuko ka sa Jopa at ipatawag mo si Simon na tinatawag na Pedro. Siya'y nanununuyan sa bahay ni Simon at tagapagluto ng balat sa tabi ng dagat. Kaya't agad kitang ipinasundo at mabuti ang ginawa mo na naparito ka. Ngayon, kaming lahat ay naririto sa harapan ng Diyos upang pakinggan ang lahat ng mga bagay na ipinag-utos sa iyo ng Panginoon. Ito ang salita ng Panginoon na may pagpalain ng kanyang salita sa ating mga buhay. Tayo madalangin. O Panginoon, tulad ng sinabi ni Cornelio, kami po ay nasa iyong harapan ngayon at nakahanda pong pakinggan ang inyong mga salita. Pagpalain mo kami ng unawa, pagpalain mo kami ng pagtitiis hanggang sa matapos ang pangangaral upang makatagpo kami ng biyaya sa inyong paningin. O kami dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Ang mensaheng ito ay sadya pong inihanda para sa atin sapagkat 2 Lunes darating ay eleksyon. Botohan na. At hindi maiwasang tukdin natin ang katungkulang ito bilang mamamayan. Bumoto tayo. Pero sino ang ating ibuboto? Maring hindi natin kilala yung mga tao ang ating ibuboto, pero napakalagang alamin natin ang kanilang pagkatao. At maraming nasabi, si Juan, ganito ang iboto mo sapagkat mabuting tao yan. Mahusay yan. Tsaka laging bida sa sinihan yan. Idol ko yan. Marami pong bumuboto dahil sila ay nagtitiwala sa kanilang damdamin. Nagtitiwala sila sa kanilang anyo, sa kanilang pag-iidolo. Na sa mga talumpati ng mga kandidato, ipinapakita ng mga kandidatong ito na sila ay may moralidad, na sila ay mabubuting tao, na sila ay may magagandang asal, kabutihang asal, at nangangakong gawin ang kanilang mga pangako bilang pagpapatunay na sila ay mabubuting tao. At kadalasan ay sasama sa kanilang talumpati ay ang Kristyanismo at sinasabing sila ay Kristiyano bilang pampabihag at pampadagdag na sila ay mabuting tao. At upang patingkarin ang kanilang moralidad. Mabuti yan, mga kapatid. Pero may panganib kung sa moralidad lamang tayo tumitingin upang mapatunayan ng isang tao ay Kristiyano. Sapagkat moralidad hindi sapat sa pagiging Kristiyano. Yun ang nais kong bigyan ng pansin sa ating kalagitnaan ngayon. Moralidad ay hindi sapat sa pagiging Kristiyano. Mayroon nitong panganib na dahil sa kanyang mga pakita na siya ay born again, na siya ay ganito, ay sasabihin natin, tama, siya na ang ating iboboto sapagkat mabuti siyang tao. Maganda naman ang kanyang mga track record. Ngunit, moralidad ay hindi sapat upang siya maging totoong Kristiyano. Ano bang kaibahan ng moralidad sa Kristiyano? Moralidad, ibig sabihin, kabutihang asal. Mabuting tao. Matulungin. Yan ang moralidad. Pero ang Kristyanismo, anak siya ng Diyos. Siya'y namumuhay ayon sa salita ng Diyos. Natunghayan natin ang isang kasaysayan dito sa banal na kasulatan na ating binuksan, isang taong moral pagdating sa mata ng tao. Pwede din natin pagdating sa mata ng Diyos. At tignan din natin sa mata ng Ebanghelyo. Ito ang kasaysayan
ni Cornelio. Nauna tignan natin, sino si Cornelio? Sa mata ng tao o sa paligid ng tao. Verse 1 and 2, ganito pong sabi. Sa Cesarea ay may isang lalaki na ang pangalan ay Cornelio, isang senturyon ng tinatawag na pulutong Italiano. Isang taong masipag sa kabanalan at may takot sa Diyos, kasama ang kanyang buong sambahayan. Naglilimos ng marami sa mga tao at laging nananalangin sa Diyos. So unang-una makikita natin Cornelio, siya ay isang taong hinahangaan ng maraming tao. Sang-ayon sa salaysay ng sugo niya rin sa verse 22, kay Pedro ang sinabi nila si Cornelio na isang senturyon, isang taong matuwid at may takot sa Diyos at may mabuting patotoo sa buong bansa ng mga Hudyo. Yan si Cornelio. Maganda ang kanyang patotoo. Maganda ang kanyang ugali, ang kanyang asal, malinis at mabuti. Ikalawa, si Cornelio ay isang taong may kapangyarihan. Sapagkat ang sabi rito, siya ay isang senturyon na tinatawag na pulutong Italiano. Senturyon siya ng bayang Roma. Ang senturyon po, ito'y namamahala ng pulutong ng kawal mula sa 60 hanggang 100 soldiers. At dahil dyan, siya ay isang taong may kapangyarihan. Kilala siya, sinusunod siya ng mga tao. Namumuno siya. Mayroon siyang otoridad. Isang taong kilala. Isang taong may moral. Isang taong kilala sa moralidad. Natignan natin ang pagiging moral niya. Verse 2. Isang taong masipag sa kabanalan at may takot sa Diyos, kasama ng kanyang buong sambahayan. Naglilimos ng marami sa mga tao at laging nananalangin sa Diyos. Ang sabi dyan, masipag siya sa kabanalan. Na ano po ibig sabihin ng kabanalan? Yung pagiging santo, na alam natin ibig sabihin ng kabanalan, umiiwas sa takbo ng sanlibutan, umiiwas sa kasamaan ng sanlibutan, umiiwas sa sistema ng sanlibutan. Itong si Cornelio ito, hindi siya kurakot na isang pinuno sapagkat siya ay mahilig sa kabanalan. Yan ang moralidad. At hindi lamang yon, siya ay mabuting ama sa kanyang sambahayan. Mahusay siyang mamahala sa kanyang mga anak. Ang sabi diyan, may takot sa Diyos kasama ang kanyang buong sambahayan, pati buong sambahayan may takot din sa Diyos dahil sa isang amang may takot sa Diyos. At hindi Diyos-Diyosan ang tinutukoy dito, hindi rin bulto. Sapagkat kung titignan natin ang pagkakasulat to, capital D, capital G sa Ingles, God, the Almighty God, hindi Diyos-Diyosan. So kung titignan natin, Kristiyano nga ito. Pero hindi siya Kristiyano. Porque ba naman sumasamba sa totoong Diyos, Kristiyano na? Hindi. Si Cornelio yan. Kung tawagin yan, ay kasama sa kanyang kabutihang asal, moralidad. At hindi lamang siya mabuting ama sa kanyang sariling sambahayan, matulungin sa mga mahihirap. Naglilimos siya. Naglilimos. Na alam natin, paglilimos, ang alam natin ngayon dito, maglimos ka doon sa mga pulubi. Pero alam natin sa Bible, Matthew 6, paglilimos ay yung ating works of righteousness. Tumutulong, hindi lamang paglilimos ng pera, kundi tumutulong sa mga mahihirap, sa mga nangangailangan. Yan si Cornelius. Wala tayong may tatawad sa kanyang pagiging matulungin. Ang sabi sa 22, si Cornelio na isang senturyon, isang taong matuwid. Ang sabi, matuwid talaga siya sa mata ng tao. At higit sa lahat, mapapansin natin sa verse 2, at laging nananalangin sa Diyos. Nanay ko laging nananalangin. Nangunguna pas panalangin ng araw eh.
sa mga pangagyi. Pero maliwanag, nananalangin siya sa revolto na kinasusuklaman ng Diyos. Pero si Cornelio nananalangin siya sa totoong Diyos. Kristyano ba siya? Totoo ba siyang ligtas? Hindi po. Tignan natin ang kalawa. Sino si Cornelio? Una, si Cornelio sa paningin ng tao, moral. Mabuti. May malinis na asal, mabuting asal, kagandahang asal. Pero tignan natin sa paningin ng Diyos. Verse 3 and 4. Ang sabi dito, minsan nang may oras ng ikasyam na araw, nakita niyang maliwanag sa isang pangitain ang isang anghel ng Diyos. At dumarating at sinasabi sa kanya, Cornelio. Siya'y tumitig sa kanya na may pagkatakot. Hindi sumamba, no? Hindi sumamba si Cornelio rito. Tumitig lang. Na may pagkatakot at sinabi, ano yun, Panginoon? Sinabi sa kanya, ang mga panalangin mo at ang iyong mga limos ay umakyat bilang alaala sa harapan ng Diyos. Anong nakikita natin dito sa paningin ng Diyos? Yung kanyang kagandahang asal, yung kanyang moralidad. Hindi ito lingid sa mata ng Panginoon. Nakikita niya ang ginagawa ni Cornelius at kilala niya kung sino si Cornelius. Hindi ito lingid sa Panginoon. Nakikita ng Diyos ang kanyang mga gawa, ang kanyang mabubuting gawa. Tanggap ng Diyos ang kanyang gawang bilang alaala sa Diyos. Tingnan sa rito. Sa verse 4, umakyat bilang alaala sa harapan ng Diyos ang iyong pagiging mapanalanginin, ang iyong pagiging makadiyos at kabanalan, at sa iyong pagiging matulungin sa mga mahihirap. Ito'y alaala mismo sa paningin ng Diyos. Hindi pala ito maruming basahan. Gaya ng sinasabi ng ibang mga Kristiyano na lahat ng kabutihang asal o mabuting gawa ng mga tao ay basahan sa harapan ng Diyos. Isaiah 64 verse 6. Ito'y alaala ng Panginoon. Nakikita ng Diyos. Kilala niya kung sino yung mga taong gumagawa ng mabuting asal. May halaga ito sa mga mata ng Diyos. Kaya huwag nating maliitin ang mga ginagawa ng mabubuting tao. Huwag nating maliitin yan. At huwag nating hatulan ng tao ay walang silbi ang moral. Pero hindi ito daan ng kaligtasan. Ang kanyang morality, ang kanyang moralidad, ang kanyang pagtulong, alaala ng Diyos, pero hindi sinabing itinuring na siya isang matuwid. Tulad kay Abraham sa Genesis 15. And Abraham believed. Ang sabi at sumampalataya si Abraham at itinuring ito ng Diyos na siya'y righteous. Hindi po daan ng kaligtasan ang moralidad. Pero huwag din nating pakasubraan. Sapagkat marami pong relihiyon ngayon, o may relihiyon ngayon, na kapag ang isang tao sobra-sobra sa kanyang moralidad, sa kanyang kabutihang asal, sa kanyang pagtulong, sa kanyang pagiging mapanalanginin sa Diyos, ay ginagawang santo. Danger yan. Dahil wala yang ambag pagdating sa kanyang kaligtasan. Sabi nga ni Pastor Noel Espinosa, habang pinapakinggan ko yung kanyang series about the man Cornelius. Sabi niya, ang morality ay may malaking ambag sa ating lipunan, sa ating pamahalaan. Gaya ng sinabi sa Romans 13 verse 1 to 4, na ang bawat gobyerno ito'y lingkod ng Diyos na nagpapairal ng katarungan, nagpaparusa sa masama, ngunit nagbibigay gantimpala sa mga sumusunod. Ano ang pinapakita ron? Na ang hangarin ng Diyos na namumuno sa kaharian o sa pamalaan ng bawat bansa ay mga taong moral.
piliin natin ang mga taong kumakandidato na mga hindi kurap, kundi moral. May ambag ito sa ating lipunan. May ambag ito sa ating pamalaan. May ambag ito sa ating pamilya. May ambag ito sa eskwelahan. May ambag ito sa iyong opisina. Pero walang ambag pagdating sa iyong kaligtasan. Kaya tignan natin ang ikatlo. Una, si Cornelio sa paningin ng tao, moral, mabait, mahusay. Ikalawa, si Cornelio sa paningin ng Diyos, kilala, nakikita, alaala sa Diyos ang kanyang mga ginawang moral. Ikatlo, si Cornelio sa paningin ng Ebanghelyo. Pagdating sa Ebanghelyo. Basahin natin verses 5 to 9. Ganito ang sabi. Ngayoy magsubo ka ng mga tao sa Joppa at ipatawag mo ang isang Simon na tinatawag na Pedro. Siya'y nanunuluyan kay Simon, isang tagapagluto ng balat, na ang bahay ay nasa tabing dagat. Nang umalis na ang anghel na kumausap sa kanya, tinawag niya ang dalawa sa kanyang mga alila at ang isang tapat na kawal mula sa mga naglilingkod sa kanya. Pagkatapos may salaysay ang lahat ng mga bagay sa kanila, sila'y isinugo niya sa Joppa. Nang sumunod na araw, na may oras na ika-6 samantalang sila'y naglalakbay at malapit na sa lungsod, si Pedro ay umakyat sa taas ng bahay upang manalangin. Now, tignan natin ang pangyayari. Ipinakita rito sa atin na siya, si Cornelio, dakila at matuwid sa mata ng tao. Sa mata ng Diyos, alaala ang lahat ng kanyang ginagawang moral. Pero pagdating sa Ebanghelyo, si Cornelio ay kabilang sa lahat ng mga ligaw. Kabilang sa lahat ng mga tao mapapahamak sa impyerno. Sapagkat kung hindi, bakit iniutos dito ng anghel na kailang ipasundo si Pedro upang marinig ni Cornelio ang salitang ipangangaral ni Pedro? Kaya kabilang si Cornelio sa Romans 3 verse 10, nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Verse 23, sapagkat ang lahat ay nangagkakasala at kapos sa kaluwalhatian ng Diyos. Lahat ng morality, lahat ng moral na maaaring pinagmamalaki ng tao, kapos lahat yan. Lahat ng relihiyon, lahat ng asosasyon, lahat ng kabutihan, kapos sa kaluwalhatian ng Diyos. Sapagkat ang kaluwalhatian ng Diyos maaabot lamang ng mga taong sumasampalataya kay Kristo. Kaya nga, si Cornelio, dahil sa isang makasalanan, bagamat mabuting tao, para pa rin sa kanya, yung Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ang kanyang moralidad ay hindi makapagliligtas sa kanya. Kaya hindi tayo basta-basta maniwala sa mga kandidatong siya'y born again. Kaya kilala natin kung sino talaga yung born again. Pero kung ginagamit ang Kristyanismo para patingkarin ang kanyang moral, at naniwala tayo, iboto natin kasi Kristyan yan, eh danger yun, mali ang iyong pagkakapaniwala. Iboto mo siya sa kanyang morality, not because of his Christianity. Iboto natin siya dahil alam natin karapat-dapat yan. Yan ang tinitignan ng Diyos. Yan ay ambag sa ating lipunan upang pamamahalaan ng ating bansa ayon sa katuwiran ng Diyos. Sumusunod sila. Ang kanyang moralidad ni Cornelio ay hindi makapagliligtas sa kanya. Kailangan niya ang pangangaral ng Ebanghelyo. Maring mabait ka. Ikaw'y batang mabait. Dahil pinalaki ka ng magulang mo na may takot sa Diyos. At maring nangunguna ka sa mga padasal at inaakala mong ikaw'y mabait na. At ikaw'y ligtas na. Sabi ko sa iyo, hindi.
ipapahama ka sa paniniwala mo yan. Sapagkat sinong tatalo kay Cornelio sa kanyang moralidad? Sino sa atin? Wala. Pero sabi ng Diyos sa pamagitan ng anghel, verse 5, ngayon, magsugo ka ng mga tao sa Joppa at ipatawag mo ang isang Simon na tinatawag na Pedro. Napakalaga po ang mga ngaral dito. Pero ito inaayuhan ng mga tao, hindi nakikinig ng pangangaral ng salita ng Diyos dahil nakala nila sila'y moral at sila'y ligtas. Bakit kailangan ng mga ngaral? Verse 6, siya'y nanunuluyan kay Simon, isang tagapagluto ng balat, na ang bahay ay nasa tabi ng dagat, at umalis na ang anghel, at sinabi ng anghel, pagdating dito, sa verse 22, si Cornelio ay isang sinturis ng taong matuwid at may takot sa Diyos at may mabuting panuto sa buong bansa ng mga Hudyo, ay pinagbilinan ng isang banal na anghel na ikaw ay ipatawag sa kanyang bahay upang marinig ang iyong mga salita. Nakita niyo ba yan, mga kapatid? Upang marinig ang iyong salita. Salita nino? Ni Pedro. Ano sasabihin ni Pedro? Salita ng Diyos. Kaya ingat tayo. Tayong mga nagnanais maging guro ng salita ng Panginoon, ngunit hindi natin ipinapayag mismong salita ng Diyos, kundi kung ano yun na sa ating kukote, delikado kaya. Sapagkat, James 3:1, mas matindi ang hatol sa iyo. Hindi po basta-basta magbigay ng paliwanag sa salita ng Diyos na hindi mula sa Diyos. Itindiin na ikaw ay ipatawag sa kanyang bahay upang marinig ang iyong mga salita. So, kailangan mapakinggan ni Cornelio. Pero nakikita natin siya'y kabilang sa mga taong ligaw. Bagamat siya ay napakataas ang moral. Ay dalawa, siya'y walang pag-atubiling sumunod sa utos ng anghel. Tingnan sa Cornelio. Nung siya'y kausapin ng anghel, utusan ng anghel, wala siyang pag-atubili. Sino sinabi ng anghel, Cornelio, pasundo mo si Pedro upang pakinggan mo ang kanyang pangalan. Masakit ang kuko. Masakit ang kitikil ko, hindi ako din makapakinig ngayon ng preaching. Wala akong pamasahe. Ayaw magtaas ang tao, pero mayroon tayong kasama rito. Nang matin, nilakad niya. Pinuntahan niya ang gawain para makapakinig ng pangangaral. Hindi ako naawa, kundi natuwa ako. Malayang malaya, nasa kanya lahat ng kakayanan para maka-attend, pero puyat ako. Bakit? Tinatawag mo ang araw ng linggo, magpakapuyat ka. May usapan kami. Bakit sa araw, sa oras ng pangangaral, magkakaroon ka lang, dumagkataon ng iyong usapan? Walang dahilan yan. Pero si Cornelio, nakinig siya sa tinig ng anghel. At itinuro ng anghel kung paano magagawa ng mga ngaral. Sabi dito sa verse 7, verse 5 and 6. Ngayon magsugo ka ng mga tao sa Joppa, ipatawag mo ang isang Simon na tinatawag ni Pedro. Siya'y nanunuluyan kay Simon, isang tagapagluto ng balat, na ang bahay ay nasa tabing dagat. Yan ang gawain ng anghel. Naggagabay, nag-aakay ng mga tao upang makarinig ng pangangaral. Nag-aakay na ba tayo? Ng mga tao upang sila'y makarinig ng pangangaral? Kung nakapag-akay kayo, anghel kayo ng Diyos. Sapagkat gawain ng anghel ang pag-aakay. Hindi natin magiging gawain na magbilang tayo ng naakay. Kundi,
ay maging tagapag-gawain ng isang. At agad niya itong sinagawa, mga kapatid. Bakit? Gustong-gustong makinig ni Cornelio ng preaching. Gustong-gustong makinig ni Cornelio ng preaching. At alam nyo, dahil sa kanyang hangaring makarinig, ito si Cornelio ay naghintay ng mahabang panahon. Nagtitiis. Alam nyo ba kung gano'ng paghintay ni Cornelio para lang makapakinig ng preaching? Tingnan nyo sa verse 9. Ditinawag niya ang kanyang dalawang alipin at isang katiwalang sundalo na isa ring sa mga tinuturuan niya. Ano sabi? Verse 9. Verse 8 muna. Pagkatapos may salaysay lahat ng mga bagay nito sa kanila, sila'y sinugo niya sa Joppa. Right there and then, malis kayo. Tapos, sabi sa verse 9, nang sumunod na araw, hindi pala dyan lang sa kabila. Hindi pala isang sakay ng tricycle lang. Sumunod na araw pa Pero mo, maghapon at magdamag, naglakad yung inutusan ni Cornelio para marating yung bahay ni Pedro. At sabi dyan, nang sumunod na araw, nang may oras na ka-anim, samantalang sila ay naglalakbay, malapit na sa lungsod ni Pedro ay umakyat sa taas ng bahay upang manalangin. Kinabukasan, naglakad yung mga sinugo. Anong ginawa ni Cornelio? Nandun si Cornelio, naghihintay. Hintay siya. Sabik siya. Baka hindi siya makatulog. Ha? Pero habang dumarating yung mga sinugo ni Cornelio, si Pedro naman umakyat sa bubong. Dahil hindi pa nakapagluto ng tanghalian, sa kaintay ni Pedro sa pagkain para makakain, ayun, hinimatay. Mahirap gutumin ng mga pastor. Kapatid, gusto niyo bang mga ngaral mga pastor na medyo malabo? Ayun, tuloy. Nakita lang vision. Well, ang sabi dyan, totoo dyan, nawalan siya ng malay. Bakit? May mensaheng dumating sa kanya. Hindi siya nawalan ng malay siguro sa gutom, kundi may mensaheng dumating sa kanya. At anong mensaheng yun? Nakita niya ang isang malaking kumot mula sa magkabilang apat na sulok ng langit na bumababa ito sa kanyang harapan at punong-puno ng lahat ng klase ng uri ng hayop na marurumi. Anong sabi ng Diyos? O Pedro, magkatay ka, kainin mo. Alam ni Pedro, yung batas yun sa Hudyo na huwag humipo ng maruruming hayop na pinagbabawal. Ni huwag tumikim sapagkat sila ituturing na marumi. Kaya sabi ni Pedro, hindi pa ako kumain. Never in my life na ako'y kumain ng marumi. Ganon katindi ang Hudyo. Talagang tawagin sila ay talagang mga separatist yan sa mga marumi, sa mga Gentiles. Pero sabi ng Panginoon, at umbes inulit yun, anumang nilinis ng Diyos, huwag mong isiping marumi. Sapagkat pinapakita rito ng Diyos kay Pedro na yung mga taong darating sa Kanya, yun ay kabilang sa iba't ibang klase ng hayop na marumi kung tuturing ng mga Hudyo. Huwag kang mag-atubilis tanggapin sila, sumunod ka, sumama ka sa kanila. Kaya nagpaliwanag si Pedro sa verse 20, sa 19, sabi niya, samantalang iniisip ni Pedro ang tungkol sa pangitayin, sinabi sa kanya ng Espiritu, tignan mo, may 3 taong naghahanap sa iyo. Tumindig ka, bumaba ka, at sumama sa kanila nang walang pagkatubili sapagkat sila'y aking sinugo. Sabihin, anumang nilinis ng Diyos, Gentiles man, anumang klaseng tao siya, huwag mo silang ituring na doon. Ay alam ni Pedro na ang kanyang misyon ay mangaral ng Ebanghelyo. At si Cornelio, naghintay makalipas magdamag. Ngayon, magdamag lang ba? Verse 23. Noong matanggap ni Pedro ang bisita, 23, kaya't sila'y pinatuloy niya at naging kanyang panauhin. Nang sumunod na araw, kinabukasan na naman, bumangon siya at umalis na kasama nila at siya ay sinamahan ng ilang pagsasakutan.
Pagkatapos, naglakbay sila, verse 24, nang sumunod na araw. Ano naman? Sumunod na araw na naman. Pag ilang araw na, mga kapatid, ay ang sabi ni Cornelio, kung ilang araw na, sa verse 30, sinabi ni Cornelio, 4 na araw na ang nakaraan. 4 na araw na naghintay si Cornelio. Ganon katindi si Cornelio sa kanyang kasabikan sa pakikinig ng pangangaral. Sana ganon din ang kasabikan natin. Pangangaral. Baka ngayon tumitingin sa oras na po, 12 na si Pastor Puri. Yan, hindi pa tapusin yung pangangaral na yan. 4 na araw, naghintay si Cornelio para makapakinig ng pangangaral. So makita natin si Cornelio sa kanyang bahay, hindi mapalagay. Nakalagdakan ng lakad. Isa, 2, 3. Ngayon, dating yan, 4 na araw. Nung dumating si Pedro, anong ginawa ni Cornelio? Talagang tumakbo siya, tuwa siya. Alam mo, lumuhod sa harapan ni Pedro at siya sumamba. Now, ano sabi doon? Sinamba pa niya talaga si Pedro? Parang ikaw hindi pagsamba yun eh. Kapag yung anghel na, hindi niya sinambay. Kaya sabi pero ang tanggap ni Pedro, huwag mo kong sambahin, tumayo ka, tao lang ako. Eh maraming tao ngayon sumasamba kay na Pedro, kay Pablo, kay Santiago, ginagawang puon. Samantalang buhay pa nga si Pedro, hindi nagpasambay. Di lalo na kung patay, kung bato na lang yan. Di ba? Isip lang gamitin. Kung may pinagbawal ni Pedro na siya isang bahay ng buhay pa, hindi lalo ngayong patay na siya at ginagawan pa siya ng bato. Alam niyo, katuwaan ito ni Pedro, ni Cornelio, halos siya kapin niya at sambahin niya si Pedro dahil sabik na sabik siya, pakinggan ang Ibanghelyong kanyang ipinangaral. Tayo, kapag tumayo na yung pastor sa pulpito, ay, naku, magantay na tayo ng panyo, matutulungan tayo niya. Naku, parang magpipits mo. Ganun ba natin? Sana matulad kay Pedro, ay kay Cornelio, halos sambahin niya sa kanyang pananabik yung pangangaral ni Pedro. At anong nangyari? Ano pong ginawa ni Cornelio sa kanyang kasabikan na mapakinggan? Verse 24, nang sumunod na araw ay dumating sila sa Caesarea. Sila'y hinihintay ni Cornelio at tinipon ang kanyang mga kamag-anak. Tinipon ang kanyang kamag-anak at ang kanyang malalapit na kaibigan. Alam niyo sa atin, minsan sa Bible study, kaya sunduin pa yung paglalagaan ng Bible study. Dito hindi. Yung mismong may bahay, si Cornelio, tinipon ang kanyang buong anak, mga kamag-anak at ang kanyang mga kaibigan. Ready na, naghihintay na. Bakit nasasabing maghintay yung mga kaibigan at kamag-anak ni Cornelio? Sapagkat si Cornelio mismo nagpayag sa kanila, kailangan natin mapakinggan ng Ebanghelyo. Kailangan natin, sapagkat mismong anghel nagpakita sa akin na kung paano napakalaga ang Ebanghelyo ng papangaral sa atin ay isang kanyang mga ngaral. Minsan darating ka sa Bible study, wala pang tao. Di ba? Kaya ilang bis na sa atin yan. Tayo pa yung, di ba, magsusundo ng mga aaten. Story rin, hindi. Sabik siya. Mahal niya ang pangangaral. Verse 27, at habang nakikipag-usap sa kanya, pumasok siya. At kanyang naratnan ang maraming taong nagkatipon. Wow, ready na. Maraming tao ang nagkakatipon sa pagsamba natin. Maraming upuan ang naiipon sa umaga. Dahil dumarating tanghali na. Sabi niya naman, si Pastor, nanumpok na naman. Mas sinasabi ko ng totoo. Hindi ba totoo? Nagsisinungaling ba tayo? At alam niyo, bakit si Cornelio ganun ang kanyang pakiwari? Sa paghihintay may kasabikan, naghihintay siya, at ganun na lamang ang kanyang kasabikan, halos sinamba niya si Pedro. Ano kung bakit?
Mismo siya magsasabi. Sa verse 33. Ang sabi niya, kaya't agad kitang ipinasundo at mabuting ginawa mo na naparito ka. Ngayon kaming lahat ay narito sa harapan ng Diyos. Hindi niya sinabing kaming lahat ay nasa harapan mo. Kinikilala rito ni Cornelio ng pangangaral ng salita ng Panginoon at pakikinig ng salita ng Panginoon. Ito'y nasa presensya ng Diyos. Diyos ang ating pinag-usapan dito. Diyos ang tinataas natin. Saan man may dalawang o tatlong nagkakatipon sa ating kalagitan, sino? Ang ating Diyos. Kaya nga, katulad nung nakarating si Moises sa bundok, sa burning bush, nagmamasid lang si Moses. Ano ba ito? Curiosity lang. Isang kabastusan para sa Diyos. Kaya sabi ng Diyos sa kanya, Moises, alisin mo yung sandalias mo, sapagkat ang tinatayan mo ay banal. So ano yung sandalias na matukoy sa atin sa panahon? Marumi yun eh. Banal yung presensya ng Panginoon. Ano mang mga salita, kwentuhan natin na hindi dapat sa panahon ito. Isaiah 58, na huwag natin pag-usapan yung mga bagay na ginagawa natin sa loob ng 6 na araw, kundi pag-usapan natin ang kanyang salita, ang kanyang kabutihan sa araw, sa oras ng pagsamba. Yun ang turing ni Cornelio sa pangangaral. Ito'y banal. Banal na sandali. So ano pong ibinibigay sa ating diksyon ito, kahulugan sa ating buhay bilang mananampalataya at lalo na sa darating na diksyon? Una, mabuti ang may moralidad. Mabuti ang may kagandahang asal, may kabutihang loob. Kailangan yan. May ambag yan sa ating pamilya. May ambag yan sa ating gobyerno. May ambag yan sa pamamaraan. Sa ating bansa, kailangan ang morality. Sa ating bayan, sa ating barangay, sa ating trabaho. Kaya dapat kung pumili tayo ng mga magiging leader, ay mayroong moralidad. Hindi mga taong sinungaling. Hindi mga taong hindi tumutupad sa mga pangako. May moral. Hindi mga taong hanggang salita, hanggang pangako. Para lang ipakitang sila'y may moral. Sa sambahayan, sa bahay, kailangan ng isang ama. Oo, siya'y Kristiyano at mayroon siyang mabubuting gawa. Pero hindi pa rin maalis na kailangan natin ng morality sa ating sambahayan sapagkat kung hindi natin matuturuan ang ating mga anak, hindi natin matuturuan ang ating asawa, hindi natin matuturuan ang ating sarili mismo ng tama, ng pagkatakot sa Diyos, ng pagiging panalanginin sa Diyos, ng kabanalan. Kailangan pa rin sa negosyo, kailangan sa trabaho. Piliin ninyo ang trabaho na hindi magnanakaw sa Diyos. Maraming trabaho nagnanakaw sa Diyos sapagkat yung araw ng Panginoon, yun ang kanilang ginagawang pinagalikitaan ng higit. Mabuti ang moralidad. Malaki ang ambag nito sa ating pamahalaan. Mabuti ang moralidad, ikalawa, subalit, wala itong kaugnayan pagdating sa kaligtasan ng ating kaluluwa. Kung ito'y pagmamalaki ng tao na siya isang taong mabuting tao, ito'y maruming pasahan sa Diyos. Kung itong gagamitin mo, panghawakan mo, ako isang taong marangal, kaya ako'y mayroong pabor sa Diyos, ako'y ligtas. Ang sabi ng Isaiah 64 verse 6, lahat ng iyong gawang katwiran ay pawang maruming pasahan sa harapan ng Diyos. Hindi ang makapagliligtas. Walang ambag yan sa iyong kaligtasan. Pero may ambag sa lipunan. Ang kaligtasan lamang
ay gawa ng Diyos at hindi walang ambag ng tao. Ang gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, walang ambag ng tao doon. Ginawa niya yun, alinsunod sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Diyos at pagtupad sa hiningi ng batas. Kaya nga, ang obedience ni Christ is perfect obedience. His righteousness. At ang righteousness niya na dapat mabihis sa atin at hindi yung ating pantaong righteousness. Kaya, kung isipin mo, ikay matulungin kahit hindi ka sumasamba, o kahit hindi ka nananalangin, tumutulong ka naman sa iba, huwag mo ikuha ng credit yan sa iyong kaligtasan. Walang silbi yan. Kung Kristiyano ka, nagagawa mo yun dahil sa biyaya ng Diyos na nasa iyo. Hindi yan sa iyo. Ano yung bagay na nasa iyo na hindi mo tinanggap mula sa Diyos? Lahat yan sa Diyos. Kung ang mga taong moral, ayon sa ating pag-aaral, ay hindi ligtas, gaano pa kaya ang mga makasalanan? Gaano pa kaya ang mga masasama na hindi nagagawa ang moralidad tulad ng ginawa ni Cornelio? Ano ang dapat natin gawin? Kailangan maligtas ka. Kailangan maligtas tayo sa lahat ng kasalanan at matanggap natin ang totoong righteousness ni Kristo. Hindi tao makapagdiligtas sa atin, tanging si Kristo. Walang ibang pangalan sa silo na langit na ibinigay upang sino ang sumampalataya sa Kanya ay maliligtas. Tanging pangalan ng ating. So alam na natin paano gamitin ang morality sa context. Sa kapwa, okay yun. Pero sa kaligtasan, basura lang. Huwag tayo magtiwala sa ating kabutihan na tayo may pabor sa Diyos. Kundi gawin natin ang kabutihan, iniutos ng Diyos bilang mga Kristyano sa Kanyang tatatapin. Tayo na natin. O Panginoon, ang inyong mga salita lamang ang siyang makatutugon ng lahat ng aming kinakailangan na unawain upang huwag kami magkamali. Salamat po sa inyong mga salita. Sapat ito. At ang mga nangahawak sa iyong mga salita, tunay na iyong mga ragad at makikilala nilang katotohanan at ang katotohanan ito ang siyang kapagpapalaya sa atin. Nawa nga po, Lord, makita namin ang katangian ng isang taong may moral. Tulungan niyo kami sa aming pong pagpili ng magiging leader ng aming bansa, ng aming barangay, ng aming bayan. Na huwag kaming padaya, Panginoon, sa aming damdamin, kundi sumang-ayon kami ayon sa iyong katulungan.